Inaral ni Ads T ang mag-bake ng tinapay dahil naubusan sila ng kanyang pamilya ng tinapay sa grocery nung kasagsagan po ng pandemya. At dahil dito ay naisipan niyang gawin na rin itong negosyo. Alamin natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ang tinapay ay mayaman sa carbohydrates at ang carbohydrates ay mahalagang parte ng ating diet dahil nagpo-provide ito ng enerhiya sa ating katawan. Dahil dyan na isang bread business ang aming itatampok ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Paano ka nagsimula sa pagbe-baking o sa business na tinapay? Naku ma'am, actually we just started during the pandemic. It was 2020, no? Lahat naman po yata ng tao natutong mag-bake. Yes, naghanap ng mga pang-business. At kung inyong matatandaan, ang tinatawag natin na pandemic bread, ang ube pandesal, yan po ang aming kauna-unahang produkto. But prior to doing this, you were employed? Or? I am a real estate broker. So I actually call myself a baker broker. But it's so nice to know that you don't have any background about baking or about this business, but you really tried. Yes. So, moving forward, nung sinisimulan mo tong business na to, how did you conceptualize? Since it's a trend at that time, so basically, parang nagkaroon lang ako ng urge na, why not try it as well? Ang dami naman nagbebenta sa market, pero gusto ko lang subukan if I can also do it. So, sinubukan kong mag-bake, pinatikim ko sa husband ko at he liked it. And, ayun, eventually, sabi ko sa kanya, biniro ko siya, bebenta ko na yan. Sabi ko sa kanya gano'n, sabi niya, sige, bahala ka. So, I posted it. Biglang may mga nag-inquire na po, 10 dosena agad ang order for the following day. Sa story ko lang po yun, Facebook story lang. From that day on, hindi na kami humintong mag-bake. 4 years na kami ngayon na nag-run ng business. That's so nice. How much capital did you start with? Basically, for the ingredients, so maybe around 2,000 lang. Ingredients lang yan, harina, asukal, basic ingredients for baking. If I will incorporate yung gift na niregalo niya sa akin, hindi kasi usually ang ireregalo sa atin yung personal use na mixer lang, di ba? Siya hindi nagregalo ganito kalaking sabi na negosyohin mo na. Are there any lessons that you would like to share for those people, you know, who's also aspiring to be like you? Kailangan mo minsan, kumbaga sa pagdadrive, kailangan mong pumidal ng accelerator, tama po ba? Mag-apa ka ng gas, umandar ka, umusad ka para masubukan mo kung gagana ba ang isang negosyo o hindi. Pero at the same time, kailangan mo ring umapak sa preno from time to time. Kailangan mong mag-isip muna, wait lang, magiging epektibo ba itong ganitong strategy sa negosyo na to? Ito ba talaga yung lugar na dapat naming tahakin? Pag ginawa namin to, hindi ba kami mabibigla at bigla na lang ding babagsak? So, yun po yung kinaganda ng siguro balancing approach sa pagnenegosyo. Sabi nga nila, no, experience is the best teacher. Pero sa totoo lang, better teacher yung taong naka-experience na ng mga ganitong klaseng pagsubok. And I also like that you also innovated, like from online, ngayon you do events, party services, Yes. gumagawa tayo ng mga food carts for them. Yes. Minsan sa loob ng isang linggo, marami po kami nagiging bookings, hindi lang po kasal. Pati po mga corporate events. Kasi perfect po na pair na meron kaming kape at meron din kaming tinapay. Bakit ba importante, Ads, na magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? It's one way of pagpapalakas ng talento or skills na binigay na sa atin ni Lord. Sabi naman sa Bible, di ba, He has already given us the ability to create wealth. How can you explore that if you will not try putting it out there, especially maybe even through a business? Di bali ng mabagal ang iyong usad, ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Ads T. Samahan niyo kami ulit sa next episode para sa isa na namang business story at business tips na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman, tara, negosyo tayo!